Si bakla naman, kita. Ano oh? Liki naman eh. Anak. Kilid ba gamay? Kilid ba? Kana. Na okay na, nadyan nga, pwede na, luto na. Ang yaman yung buhi. Agad tinaw naman nakuan. Oo. Kaluto na na. As balong na hindi sa mama. Cute. Magugulat na lang kayo lalabasin si Sadako. Di ba yung ano, yung daring ba yun? Darong. Siya kanina ng water, oh. Pero pag nahulog ka dyan, tas na uulo. Ngayon lang. Hindi na kami naligo. So, ito yung tinanan namin guys. Dahil piyesta ngayon at pagod kami para kaming ano. Naligo na kasi kami dito nung nakaraan. So, nanood lang kami kung may mga tao. As you can see, iba na yung kulay ng mukha ko pati balat ko. There are plenty of people. Plenty of people. Mulai kayak maligo. Hi guys, update. So this is our last day. This is my last day here in Tuburan, Cebu. And I got tomorrow is my flight na pauwi. Pauwi ng Manila. And yes, yung friend ko nauna na siya kanina dahil ang flight niya is 1 AM ng June 15. So nauna siya sa akin kanina sa biyahe habang ako ay bukas pa ng gabi. So ayun, recently dito ako natutulog sa labas and kasama ko yung friend ko si Budoy. Ayan, supposedly dapat hindi pa siya uuwi dahil nga bet niya pa dito magstay ng hanggang 17. But unfortunately meron silang liga sa kanilang barangay kasi nga championship na, and yeah, may cash prize daw kasi yun. So hindi daw po pwede dahil siya ay malaki daw ang cash prize. So yeah, sabi niya una na siyang umuwi and ako bukas ng umaga ay ng gabi. So ayun, naiwan ako dito. And ayun nga, let's talk about my day here. So some of my vlogs is, hindi ko alam kung ilang vlogs lang upload ko dito, but yeah, I was trying to upload the whole week. But yeah, sabi ko I can't dahil feeling ko I need a space para at least makam up ko lahat na magiging idea ko sa susunod na mga vlogs ko. And yes, I am happy
And also, thank you so much for this place kasi feeling ko I really found this place na tahimik. At the same time, iba sa mga napuntahan namin lugar here sa Cebu kasi mostly kapag pumupunta ako or di ka naggagala, kadalasan nasa hotel, may naka-check-in. But here's the different now kasi ito ay bahay and technically malayo siya sa malayo siya sa syudad mismo. Sobrang layo ng biyahe namin guys nung pagdating namin dito, like almost 3 hours or 2 hours yung biyahe. And ayun, sobrang layo ng papunta dito at saka yung daan, hindi rin siya basta-basta dahil yung dinadaanan namin is materek, as in yung kalsada is nasa gilid ng bundok. Parang pwede ko siyang i-compare sa bitukan ng manok na daanan sa Quezon Province. So, yun, natutuwa ako dahil this is the first time hindi naman sa first time. So, ngayon na lang ulit ako maka-experience or di ka makaranas ng fiesta or di kaya may mga events sa probinsya. Kasi iba yung fiesta kasi na nangyayari sa Maynila. And unlike dito, pag nasa probinsya ka, is iba yung vibes na meron or parang iba yung dating ng fiesta ng probinsya sa fiesta na meron tayo sa Maynila. Kasi doon mostly usually pag saktong fiesta nagaganap yung mismo mga event. But sa probinsya kasi parang mauuna, may disperas pa. So yung disperas na akala mo minsan akala nyo guys fiesta na pero hindi pa pala. So ayun, yun pa lang yung celebration. But yun yung na-miss ko at na-experience ko ulit dito kasi dati nung nasa probinsya pa ako, ganun ang buhay namin. So simple lang, and kapag fiesta, ayan, maraming preparation talaga ng malala. So kapag fiesta din sa probinsya, ayan, maraming bisita at saka kahit saan po pwede kang makikain, lalo kapag kakilala mo, invited ka na. Pero minsan magdoble ingat lang ganun. Kasi minsan may mga certain cases, hindi ko alam kung totoo pa ba yun or ano na lang ata siya, parang hindi na, kasi may mga tinatawag na hiluan, kumbaga parang lasunin. Ay nako, I miss this kind of life. So ayun, dito ako ngayon sa labas matutulog dahil para bukas is ready na ako sa alis. And ito yung mga gamit ko dito sa lamesa. So papakita ko sa iyo guys yung aking tulugan. Yan. So this is the place. Ayan, may electric fan. Tapos ito yung labas. Pero totally guys sa loob talaga kami natutulog. So pangatlong araw na namin dito sa labas yung kaibigan ko. Kasi nga dumating din yung ibang mga kamag-anak din nila. And si nanay, yung kasama ko kanina, is sa 27 pa siya ng July. So next month pa siya uuwi. Dahil may kikitain siyang friend dito. So ayun. As you can see, medyo madilim na sa labas, and anong oras na, medyo tahimik na dahil ganito talaga dito sa probinsya. So ang pinagkaiba lang nitong place na to, itong Tuburan, ay siguro dahil iiba siya, hindi siya yung kagaya ng mga nasa syudad mismo ng Cebu. Ito walang masyadong establishment like Jollibee, mga fast food, ganun. Pero nagugustuhan ko sa place na to is talagang mayaman sila sa resources, or talagang sila, parang bongga sila kapag every time may mga kaganapan dito. Like nung last time, siguro natuwa ako kasi yung may mga pageants din sila, may mga event din sila na sayawan, disco, ganyan. At hindi siya lame kasi hindi siya kagaya ng mga iba din na probinsya na yung tugtog talagang for only matatanda. Yung tugtugan dito is pang lahat, random, which is pwede sa lahat, bata, matanda. And right now I'm talking with you guys dahil sinasabi ko yung experience ko dito. Number 1 ang unang dating namin dito, kasi marunong naman ako mag-Bisaya since ako ay isang Bisaya. Talagang I feel like one of them kasi
Wala lang, kasi nasanay na ako na ilang years na ako nagtatagalog sa ilang years na ako sa Manila. And this is the time na puro talaga ako Bisaya, guys. As in, wala akong masyadong Tagalog. Nagtatagalog ako pag ito vlog. Or di kaya kasama ko yung isang friend ko. Yung kasama namin punta dito si Budoy. So, Tagalog lang kami and most of them sa mga relatives niya, Bisaya ako. And that's it, guys. Later mag-update ako, guys, ha. So, ayan, dito ako ngayon nakahiga. And this is ito sa part ko yung gamit ko, guys. Hindi ko alam kung anong oras ako aalis bukas, but I will secure na mga around midnight. So, ayun lang. And matutulog na tayo, guys. So, dito lang ako bukas. Good night, guys. And I'm gonna go to sleep na. So, time check, guys. It's 11. It's 10:55 na ng gabi. And I'm gonna go sleep na. Kasi kanina, nag-dinner. Tapos nagpunta kami sa perya. Kasama yung pamilya nila dito. So, nakakahiya. Parang pakiramdam ko. Parang part ako ng family kasi inaya nila ako. But yes, kailangan natin matulog kasi bukas. Hindi ko alam kung anong final day ko. Anong ganap ko, but I make sure na dapat maaga din ako makaalis. So, ayun na lang. And yeah, technically siguro mga huling update na lang siguro para bukas. And then last vlog is yung uwi ako ng airport. Then check ko din yung bibili din ako ng pasalubong para bukas. Pero hopefully masyadong mahigpit kasi ang Mactan Airport. Pero sa pagkain naman siguro hindi. But may mga iba na may for restriction. Siguro yung mga matatapang yung amoy is kailangan i-check in. At hindi siya pwede i-hand carry. Kasi kanina kausap ko yung friend ko. Tinanong niya kung ano daw yung mga pwede at hindi pwede sa hand carry. Which is sabi ni Budoy, danggit daw. And ayun. Ngayon, nandito ako matutulog at may katabi akong aso. Yung aso nandito. And ito yung iba kong mga damit na hindi natuyo kanina. So, yan. Good night, guys. And, yun. Kita-kits tayo mamayang umaga kasi ang oras na. And dito, kung sa Maynila, kung sa Cavite is nakakatulog ako ng late. Dito maaga pa lang kasi maaga ako magigising. Kasi ako na lang mag-isa dito. So, yun. Good night, guys, and tomorrow we'll see you. Tayo na natin ilaw kasi anong oras na. Bye! Yeah! So right now, I am going to prepare my things before I leave. So, ayan, before that, bumili ako ng konting pasalubong. Yes. Piyaya. Siya piyaya, guys. So, piyaya. This toasted muffin. And a bunch of sigas. Ano ito? Pinasugbo pala ito. Pinasugbo. And last one is utap. Sa Tagalog, otak. Otak din sa Pilipino. So, and also, binaunan din nila ako ng lechon paksiw. So, lechon paksiw. This has been wrapped with a box of ito. Nakalagay sa Bonakid +1. Ayan, dito siya. Para pag uwi ko, dadali ko sa bahay. Dito ko siya lalagay sa bigay ni Kuya Jay na bag. Actually, I love this bag for pag nagta-travel kasi ang dami ko siya naglalagyan. So, dito, the same.
So, suddenly, nagdala ako ng shoes ko kaso panglaro sana. But, yeah, wala palang laro dito. So, ayun. And, I'm gonna use my this one. Ayan. But before that, bago tayo umalis, maliligo mo tayo ng Molo Bolo ulit! Ayan. So, I'll bring my gamit. Ayan. Ito. And kasama na din dito yung itinerary ko na sometimes hindi na ako print ng itinerary, pero yung friend ko si Budoy print siya ng itinerary, which is yung itinerary ko. So mamaya ang flight ko is 9:50 ng gabi. Suppose na aalis ako dito ng mga around 3 or 2. Ayan. Para makarating ako sa airport. Kasi 9 pa naman ng gabi yung alis ko. So, ayun lang. And baka mauna akong umuwi sa kanila kasi inaaya nila ako sumama sa Molo Bolo ulit. Yeah, so, this is it guys. I kinda miss this place. But yeah, may mga responsibility tayong gagawin. So, kailangan natin umuwi. Kita-kits na lang tayo guys. Update ko mamaya. Mag-update naman ako dito. So, update ako mamaya guys. Kita-kits na lang tayo. So bye-bye. And I'll see you later. That's it guys. And right now nandito na ako sa bahay. Sorry, hindi na ako nakapag-update. Actually, bala ko sana mag-vlog doon sa Mactan Airport. But fortunately, delay yung flight natin. At the same time, na-stress din ako kasi supposedly dapat nakauwi na ako ng mga around 11 PM. But yeah, 12 tayo nakarating na NAIA. And that's happened because na-delay yung flight due to the weather siguro. And yes, thankfully, nakauwi tayo ng safe. At nakarating tayo dito sa bahay. So, ayun lang naman. And gusto ko na magpasalamat sa inyo guys sa pagsama sa aking journey papuntang Cebu. So, gusto ko lang din sabihin ko, ano ba yung mga nagdunang ko nung punta ako ng Tuburan, Cebu. So, actually, ang Tuburan, Cebu is malayo sa syudad ng mismong Cebu City sa pinakasentro ng Cebu. So, bali 2 hours or 3 hours yung biyahe. Kasi iba yung dinadaanan niya compare mo dun sa mga highways kasi ang daanan ng papunta doon is gilid talaga ng bundok. And what I learned about this call, yung about sa life nila doon is yung, alam mo yung simpleng buhay lang. Simple at payak yung buhay. Hindi naman siya ganun ka sobrang pero centralized naman, pero hindi siya ganun ka may mga establishment. At malalaman mo talagang buhay probinsya kasi
may mga pagkakataon na kailangan mo mag-igip ng tubig, hindi ganun kabongga yung traction ng tubig, baby yung mag-iigip. So, ayun. Tapos yung mga event nila kapag may mga fiesta is bongga. Parang talagang ganun talaga kasi ang buhay pag nasa probinsya. So, simple lang, hindi siya ganun ka fancy, nakagaya ng mga life na meron tayo sa Maynila o dito sa syudad. Kasi doon at nagsisimula yung mga pangarap ng ibang tao. Ayun. So, before that, nakauwi ako dito sa amin and safe. And at the same time, thank you so much din kay Ate Roxanne for allowing me to travel alone. And yes, na-enjoy ko talaga po Ate Roxanne yung TF sa akin. So, ay, nako, first time in my life na alis ako nung magka-travel ako ng kasakay ng airplane na mag-isa. And yeah, although may kasama naman ako, pero hindi naman kami sabay-sabay. So, bale, parang, ayun yung aking talagang hamon ng buhay. Kasi minsan, hindi ko alam kung ano may gagawin. And, sadya lang talaga matututo ka sa bagay-bagay kapag ikaw lang mismo yung isa. Or kapag marunong ka talaga magtanong or kaya talagang masinop ka sa pag-alam ng mga bagay-bagay. So, thank you so much guys. Ito na yung aking pang-last. Ito na yung pinakahuling travel vlog natin sa Cebu. Fortunately, dapat siguro, di ba 1 week, supposedly dapat meron pa akong full day of vlog. But yeah, I've decided na wag na kasi para at least, di ba yung ibang day ko ma-enjoy din ako. And mabilis lang din naman ang araw. So kaya yung 5 days sinulit ko sa pag-vlog. And yung 3 days talaga in-straight ko na kung ano yung gagawin. So thank you so much guys for watching. And I really enjoy the place and the moment and also yung time ng bond. Sa family din nila, sa mga kamag-anak niya, masyado silang talagang sobrang mabait. Ala, yun yung tipo guys na hindi ka talaga pinagbuhugas ng plato. Sabi ko, gusto mo maghugas ng plato, gusto mo bilis. Pero ayaw nila kasi kada bisita. Di ba sabi nga, di ba sa kultura natin dito sa Maynila, once na halimbawa nakatulog ka na, so doon ka na pa pwede mag-alala maghugas. Pero, hindi pa talaga nila ako inalo. Kahit medyo nakakailang days na kami doon. So, thank you so much kay Ate Alba. Hindi ko na sila pinakita kasi sabi ko, maybe soon kapag bumalik ako sa next year and I'll start the vlog with them. As of now kasi kinakapa ko muna yung mga kaganapan doon sa kanila. Pero ngayon alam ko na and pagbalik ko is talagang ready na. And sa mga nagtatanong din sa budget, kung magkano ba talaga yung yung talagang estimated budget. Since hindi naman siya ganoon ka talagang bonggang lugar at may mga tourist spot doon na talagang malapit lang at pupuntahan mo. So bale, ang mga dala ko lang doon is 5,000. So 5K lang yung budget na nilaan ko doon. And yung mga places na pinupunta namin, sometimes yung iba, yung ilog is wala yung bayad entrance. And madalas ang bayad sa ibang mga event or mga tourist spots doon is nasa 10 pesos, 30 pesos, or 20. Kasi kapag local ka, talagang 20. Minsan na pagkakamala lang ako local kasi marunong mag-Bisaya. And 20 lang yung entrance fee doon sa Molo Bolo. So 30 naman ata doon, 20 ata doon sa Blue Hole. And may mga iba pa akong hindi napuntahan doon. Sabi ko babalikan ko sa susunod na taon para at least diba ma-enjoy ko. So thank you so much guys for joining me and companioning me in this trip. So maraming salamat sa inyo at yung sa mga panonood. So next time I will update you kung ano ba yung mga kakailangan at saka may mga batch. So that's all. Wish na magtuloy-tuloy din itong mga ating ganap na traffic. Kasi feeling ko, dito ko nakakahanap yung sarili ko. Kapag parang mismo dito ko na-enjoy yung moment. So, ayun lang. So, let's us all wish and i-claim na natin na magtuloy-tuloy itong mga event. So, after now, so ngayon kasi may mga importante kong bakit. And yeah, meron akong susunduin this coming week din, which is yung partner ko, which siya ngayon dito sa Pinasya. Kailangan ko din umuwi ng mabilis. And yeah, magkikita din naman kami after. So, ilang days lang doon. So, ngayon lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like and share this video. And if you like this one, please share this into your friend. And yeah, malay mo, diba? Magustuhan nyo rin yung pupunta ng Cebu. Magustuhan nyo yung place doon sa Tuburan. So, yeah, highly recommend yung Blue Hole. Pero, yeah, may mga restriction lang. May mga restriction na pinagbabawal. And yeah, sumunod na lang tayo doon. And also doon sa tawag nito, sa Molo Bolo. Yun, maganda rin doon.
Pero sa Blue Wall guys, kindly kapag halimbawa sumunod kayo sa mga excitement nila. Kasi ako, I follow na naman doon. Pero hindi ko lang alam kung bakit gumagalaw yung camera ko habang nag-vlog. Kasi wala naman talagang tao doon. Nakalagay lang siya sa halaman, sa may pasok. Biglang gumaganyan-ganyan. Sabi ko, okay now, that's nakakala ko. Pero, ayun nga, let's cut it off. So, bye guys for now. And I'll update you and see you sa my next vlog. So, bye!